Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Pangangalaga sa kapakanan at kaligtasan ng overseas Filipino workers muling ipinangako ng pamahalaan. Department of Foreign Affairs hinikayat makipag-usap sa Middle East allies para sa freedom of navigation sa international shipping routes. Consolidation ng public utility vehicles sa bansa nasa 80% na ayon sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. At 77% ng mga Pilipino handang ipaglaban ang bansa laban sa dayuhan ayon sa Okta Research Survey. Pinangako ng pamahalaan ang pangangalaga sa kapakanan at kaligtasan ng overseas Filipino workers o OFWs. Hinikayat naman ng isang mambabatas ang Department of Foreign Affairs o DFA na makipag-usap sa mga kaalyado sa Middle East upang matiyak ang freedom of navigation sa international shipping routes. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Muling tiniyak ng pamahalaan ang commitment nito para sa pagtataguyod ng kapakanan at kaligtasan ng lahat ng overseas Filipino workers o OFWs. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, patuloy na magsisikap ang gobyerno upang maproteksyonan ang karapatan at maisulong ang kapakanan ng Filipino migrant workers. Ginawa nito ang pahayag matapos masawi ang dalawang Filipino seafarers kasunod ng missile attack ng Houthi rebels sa isang merchant vessel na naglalayag sa Gulf of Aden. Bukod sa dalawang nasawi, may 3 kababayang crew ng commercial ship ang lubharing nasugatan sa insidente. Ligtas naman at accounted for ang 10 iba pa. Nagpaabot ng pakikiramay ang liderato ng Kamara sa mga naulilang pamilya ng mga kababayan at tiniyak ang suporta para sa kanila. Samantala, hinikayat naman ng isang mambabatas ang Department of Foreign Affairs na makipag-ugnay sa mga kaalyado sa Middle East kasunod ng insidente. Batay kay Bohol 3rd District Representative Christine Alexi Tutor, Chair ng House Committee on Civil Service and Professional Regulation, dapat iginiit ng DFA ang panawagan ng Pilipinas sa mga ito na tiyakin ang freedom of navigation at kaligtasan ng lahat ng barkong dumadaan sa Gulf of Aden, Red Sea at Suez Canal. Umapila rin ito sa mga kapwa mambabatas na trabahuhin na ang Magna Carta of Seafarers at tutukan ng mga probisyon sa panukalang batas kung saan may concern ang Malacanang dahil sa legal na usapin. Anya, dapat gawing tama ang measure alang-alang sa buhay at kinabukasan ng mga Pilipinong manlalayag. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pipirma na ng kontrata ang Commission on Election o COMELEC at South Korean firm Miro Systems para sa full automation system with transparency, audit or count o fast-track project ngayong Lunes ng umaga. Ayon sa poll body, isasagawa sa Chairman's Hall ng Palasyo del Gobernador ang signing ng 18 billion pesos 2025 Automated Election System o AES service contract. Nagpahayag ng pasasalamat ang COMELEC sa Miro System Joint Venture para sa pagtanggap ng buo sa mga tuntunin at kondisyon ng kontrata ng Fast Track. Dadalo sa contract signing ang Commission on Bank na pangungunahan ni Chairman George Garcia at mga miyembro na sina Commissioners Socorro Inting, Marlon Casquejo, Amy Ferolino, Ray Bulay, Ernesto Ferdinand Maceda Jr. at Nestor Celis. Pinagtibay sa pamamagitan ng isinagawang plebisito nitong weekend ang paglikha ng 3 bagong barangay sa Marawi City. Mataas din ang naging voter turnout sa plebisito. Narito ang report ni Dante Amento. Tagumpay at mapayapa ang isinagawang plebisito sa Marawi City, Lanao del Sur nitong nakaraang Sabado, March 9. Panalo ang yes votes para ratipikahan o pagdibayin ang paglikha ng 3 bagong barangay sa lugar. Ito ay ang mga Barangay Sultan Corobong, Barangay Sultan Panuruganan at Barangay Anguyaw. 2,123 ang aktual na bumoto, 2 lang dito ang bumoto ng no o tutol sa pagbuo ng mga nasabing barangay. Nasa 93.73% naman ang voter turnout sa plebisito.
Nagpasalamat naman ang Commission on Elections o COMELEC sa lahat ng mga naging katuwang nila sa ligtas na pagsasagawa ng plebisito, kasama ang Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP at lokal na pamahalaan ng Marawi City. Ayon sa COMELEC, patunay ito ng matapat na pagganap ng kanilang tungkulin para marinig ang boses ng mga tao sa isang halalan, mapalokal man o nasyonal. Samantala, sa darating na April 13, isa pang plebisito ang idaraos pa rin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kaugnay naman ito sa pagbuo ng 8 munisipyo o bayan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 70% ng mga Filipino ang handang ipaglaban ng Pilipinas sakaling magkaroon ng kaguluhan laban sa dayuhang bansa. Ito ang lumabas sa pinakahuling survey ng Octa Research Group na kinumisyon ng Armed Forces of the Philippines. Narito ang report ni Ryan Lacanlade. Nakahandang ipagtanggol ng nakararaming Pilipino ang ating bansa sakaling magkaroon ng kaguluhan laban sa dayuhang bansa. Sa pinakabagong tugon ng masa survey na isinagawa ng Octa Research mula December 10 hanggang 14 ng 2023, tinanong ang 1,200 tao kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban, handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? 77% ng mga nakatatandang Pinoy na sumagot na handa nilang ipagtanggol ang bansa. Pinakamalaking porsyento sa Mindanao na nakakuha ng 84%, nasa 76% naman sa National Capital Region at pinakamababa sa Visayas na 62%. Pinakamataas na porsyento naman sa mga rehiyon ang Davao Region at Caraga na may 96%, sinundan ng 95% ng Sorsogon. Pinakamababa sa Central Visayas na 52% at Bicol Region na 54%. Samantala, ayon naman kay Professor Renato De Castro, International Studies Expert mula sa De La Salle University, tungkulin ng bawat Pilipino na ipagtanggol ang ating bansa. The country is not the sole prerogative of the Armed Forces of the Philippines, nor the defense establishment, nor even the government. It is a responsibility of every Filipino citizen. Kaya they have to basically take that responsibility of being able to defend their own islands. Kamakailan hinikayat ng Armed Forces of the Philippines ang mga mamamayan sa Batanes na maging Army Reservists. Ang Batanes ang pinakadulong probinsya sa hilaga ng bansa, kung saan nandoon ang Mabulis Island na nasa 88 miles lamang ang layo mula sa dulong isla ng Taiwan. Malapit din ito sa Philippine Rise na tinitignan ng mga eksperto na maaaring posisyonan ng China sakaling sumiklab ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Sa kasalukuyan, patuloy na nagsasagawa ng maritime domain awareness sa lugar ang barko ng Philippine Coast Guard. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na nasabat ng Philippine Navy ang nasa 64 million pesos na undocumented tobacco products sa Manuk Mangkao Island, Simunul, Tawi-Tawi noong Sabado, March 9. Kasalukuyang nagsasagawa ng Maritime Security Patrol ang Philippine Navy nang makita ang kahina-hinalang sasakyang pandagat. Sa pag-iimbestiga doon na nakumpirma na naglalaman ng undocumented tobacco products ang sasakyan. Na-turnover na sa Bureau of Customs Subport Bongao Station ang tobacco products para sa mas masusipang investigasyon bago i-dispose. Base sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, umabot na sa 80% ang consolidation ng mga public utility vehicles sa buong bansa. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Patuloy pang nadadagdagan ang mga nagpapakonsolidate na public utility vehicles ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito ang mga PUV na dating pagmamayari ng mga individual operator na bumuo ng bagong kooperatiba o korporasyon na bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program na isinusulong ng pamahalaan. Kasama dito ang mga bus, UV Express at mga tradisyonal na jeep.
Ayon sa LTFRB, nasa 80% na ng mga PUV sa buong bansa ang nakapag-consolidate na. Sa Metro Manila, 96% na ng mga active PUV ang nakapag-consolidate na, habang nasa 80 to 90% ng mga pampublikong transportasyon sa mga probinsya ang consolidated na. Sa datos ng LTFRB, nasa higit 150,000 ang mga PUV sa buong bansa. Matatanda ang inianunsyo ng Malacanang ang pagpapalawig ng deadline sa consolidation hanggang sa April 30 ngayong taon. Samantala, kumpiyansa naman si LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III na maibabasura pa ang 2 kaso na inihain sa Supreme Court kaugnay ng implementasyon ng PUVMP. Ito ay matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyon ng Bio Association Incorporated laban sa modernization program dahil sa lack of legal standing and violation of the principle of hierarchy of courts. Samantala, muli namang binigyang diin ng LTFRB na mahalaga ang modernisasyon para sa mas maaluwang pagbiyahe ng mga commuter. Malaya rin anya ang mga kooperatiba na mamili ng modelo ng mga modernong jeepney na kanilang ipapalit sa mga traditional na jeep basta pasok ito sa Philippine National Standards. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kumakalat na balitang nagbibigay sila ng 12,000 pesos na ayuda para sa mga senior citizens. Ayon sa kagawaran, walang programa na ipinatutupad ang DSWD, subalit mayroong maaaring i-avail na assistance ang mga senior citizens mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at Social Pension for Indigent Senior Citizens. Nakapaloob ito sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 na maaaring makatulong sa mga matatanda na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bumisita lamang sa mga official social media accounts ng DSWD para sa mga updates at aktibidad ng ahensya. Idaraos ngayong araw, March 11, ng Philippine Army ang pinakamalaking Combined Armed Training Exercise o CATEX o katihan ng Philippine Army kaalinsabay ng pagdiriwang nito ng ika-127 anibersaryo. Layunin nito na masukat ang kahandaan at sanayan ng Philippine Army sa mga malalaking banta sa seguridad at ang pagdepensa sa external threat na kinakaharap ng ating bansa. Aabot sa 5,000 mga sundalo o Army personnel na mula sa Visayas at Mindanao ang inaasahang lalahok sa pinakamalaking Combined Armed Training Exercise na kauna-unahan sa Pilipinas. Tinatayang 22 milyong tonelada ng basura taon-taon ang napoproduce ng Pilipinas ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Nangunguna ang Metro Manila sa listahan ng may pinakamataas na mag-generate ng basura, kung saan 3.65 milyong toneladang basura ang nakokolekta. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura ay nakasisira ng kalikasan at nagiging banta ito sa ating mga komunidad. Kaugnay nito, naglunsad na rin ang kasalukuyang administrasyon ang kalinisang program noong Enero ngayong taon upang unti-unting matugunan ang problema ng bansa sa basura. Layo ng programa na itaas ang kamalayan at hikayatin ang partisipasyon ng mga mamamayan na maging responsable sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura. Nagpahayag din si Secretary Abalos ng pag-asa na mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Inanunsyo ng Canada at Sweden na muling magpapatuloy ang pagbibigay nito ng pondo para sa United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Jeffrey, good morning.
Yes, good morning Kuya. Good morning Celine. Noong March 9, inanunsyo ng pamahalaan ng Sweden na magbibigay ito ng $20 million sa United Nations Relief and Work Agency o UNRWA. Ayon kay Johan Forssell, International Development Minister ng Sweden, patuloy na lumalala ang humanitarian situations sa Gaza at malaki ang pangangailangan doon. Bukod sa Sweden, kinumpirma rin ng Canada na aalisin nito ang temporary freeze ng UNRWA funding. Kabilang ang Canada sa mga bansang tinigil ang funding sa UNRWA noong Enero, bunsod ng aligasyon na ilan sa mga empleyado ng UNRWA ay nagpa-participate sa abductions at killings sa October 7th raid na nag-trigger sa Gaza War. Sa kasalukuyan Celine, ayon sa datos, hindi bababa sa 30,960 na katao na ang namamatay at 72,524 na ang sugatan sa Gaza mula nang magsimula ang digmaan. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Itinaas ang first alert weather day para sa Pittsburgh dulot ng malakas na hangin at ulan. Samantala, maaari namang malagay sa panganib ang North American lizards dahil sa deforestation at climate change. Narito ang report ni Abby Valdez. Punsod na malakas na hangin, itinaas ang first alert weather day sa Pittsburgh kung saan inaasahan din ang pagbagsak ng ulan habang ang temperatura ay nasa low to mid-50s Fahrenheit o nasa 10 degrees Celsius. Noong linggo, March 10, may kalat-kalat na pagbagsak ng niebe bago naging maaraw kaninang Lunes na nasa upper 40s o 5 degrees Celsius at inaasahan na sa Martes at Miyerkules ay babalik na ang above normal na temperaturang nasa 60s o 15 degrees Celsius at maaraw. Samantala, ayon sa isang pag-aaral na published sa Nature Climate Change, ang kombinasyon ng deforestation at climate change ay maaaring maglagay sa panganib sa karamihan ng species ng butiki sa North America. Maaari umanong magkaroon ng cascading effect ang pagbaba ng bilang ng mga butiki dahil sila ay mahalagang bahagi ng halos lahat ng ecosystem ayon kay Ophir Levy, Senior Lecturer sa School of Zoology ng Tel Aviv University. Nananawagan ang mga mananaliksik na kailangang solusyonan ang problema at siguraduhing mataas sa porsyento sa mga butiki ang makaka-access sa mga puno. At upang maiwasan ang pagkawala ng mga puno ay dapat maging proactive sa tree planting, reforestation at conservation programs. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating ulat ng panahon, makakaapekto pa rin ang amihan sa Northern at Central Luzon habang easterlies naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region. Makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mahihinang pag-ulan ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagpulog ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, ayon sa Pag-asa, nananatiling maliit ang tsansa na magkaroon ng bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasungkit ng Filipino Olympian na si Carlos Yulo ang bronze medal sa floor exercise finals ng 2024 FIG Apparatus World Cup na ginanap sa Baku, Azerbaijan nitong Sabado, March 9. Nakamit ng Paris Olympics-bound Pinoy athlete ang ikatlong pwesto na may score na 14.366 points. Nakuha naman ang atleta mula Belarus ang gold, habang taga-Japan naman ang nakasungkit ng silver. Nananatiling pasok naman si Yulo sa gaganaping Paris Olympics sa bansang France ngayong taon.
Nabigyang katuparan na ang kahilingan ng mga pulis sa Members Church of God International o MCGI na mapailawan ang ilang taon nang nararanasang dilim sa bahagi ng Camp Colonel Boni Serrano ng Masbate Police Provincial Office. Ang detalye sa ulat ni Jerry Galicia. Simula na maitatag ang Camp Colonel Boni Serrano dito sa Masbate, dilim ang nararanasan ng mga kawan ng Masbate Police Provincial Office dahil sa kakapusan ng mga poste ng ilaw sa kampo. Pagsapit pa lamang ng takip silim ay madilim na ang paligid ng Camp Boni Serrano na tinutuluyan ng mga kawani ng Masbate PPO. May mangilan-ngilan na ilaw sa mga building subalit hindi ito sapat upang mapaliwanag ang buong perimeter ng kampo. Simula po nung dumating ako dito, as in, malungkot pa talaga dito paggabi kasi kukunti lang ang ilaw. Kung saan po ang may building, doon lang siya may ilaw. And dito po sa pathway na to talagang madilim. So nakakalungkot pag lumabas ka ng camp na pumunta ka dito sa labas ng camp. As in, kukunti lang talaga ang ilaw na makikita mo. Ang mga pulis na nagsisilbing security tuwing gabi nahihirapan din sa ginagawang pagbabantay sa lugar dahil madilim ang paligid. Hirap talaga pag madilim ang mahina ang visibility. Kasi nagre-rely lang kami dito sa mga ilaw na na naka-install. Pag lalo na kung brown out at walang power, yun talaga hirap. Kaya may mga gamit kami dito, mga flashlights pang liwanag sa mga dumadaan. Ang Provincial Director na si Police Colonel Liam Van de Velde nabanggit ang problema at agad inilapit nang minsan dumalaw ang Members Church of God International o MCGI sa kampo. Madilim talaga dito nung paggabi kasi wala talagang ilaw except itong nakikita nyo na ilaw na nandito sa basketball court. Other than that, yung nasa front na lang ng ating kampo. Pero pag pumasok ka dito, ang makikitang ilaw na lang ay yung mga ilaw na nasa loob ng building. Hindi ko talaga ma-recognize yung mga nakakasalubong ko paggabi dito. Kung naglalakad man, o unless na naiilawan sila ng sasakyan, saka ko lang marirecognize. Ang matagal ng kahilingan ng mga alagad ng batas, agad naman tinugunan ng MCGI matapos ang sinagawang paglagda sa Memorandum of Understanding kasama ang PNP at UNTV. 23 solar lamp post ang itinayo sa buong Camp Boni Serrano katulong ang mga kawan ng pulisya. Ngayon na may ilaw na siya, makikita mo na parang naging lively yung kampo at saka kumbaga makikita mo na yung mga naka-duty talagang maayos silang nakakapag-duty dahil maliwanag na. Sa mga kapatiran po ng members of Church of God International at ang UNTV, buong puso po ako nagpapasalamat, pati na rin po ang ating mga kapulisan dito sa Masbate PPO. 3, 2, 1! Samantala, kagabi ay isinagawa na ang ceremonial lighting na magkasamang sinaksihan ng mga kapatid sa MCGI at mga kawani ng Masbate Police Provincial Office. At ngayong umaga naman, kasabay ng Monday flag ceremony ng PNP ay isasagawa ang turnover ceremony ng 23 solar lamp post sa Camp Colonel Boni Serrano dito sa Masbate City. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Proverbs chapter 18 verse 13 na nagsasabi, He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya. Good morning, Kuya! Happy viewing po sa lahat na nakatuning sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Salubungin muna natin ng good news ang mga kasambahay nating motorista dahil ngayong linggo magpapatupad po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis.
sa pagtaya ng oil industry players, 40 hanggang 60 sentimos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Habang ang presyo naman ng diesel at kerosene ay inaasahang bababa ng 10 to 30 centavos kada litro. Wow! Gusto natin yan. Bago tayong sound effect. Kasi nga, papalapit na naman yung holiday season. Diba? Na marami na naman mag-out of town, maraming babiyahe. Kung pwede nga lang, mag-imbit yung iba pa ng diba gasolina. natatabi na rin sila dun sa may mga container. Kailangan yung mga lalagyan talaga ng gasolina. Hindi pwedeng kung saan-saan lang. Pero nga, naramdaman mo na napalapit na talaga kasi talagang medyo lumalala na naman yung traffic talaga. Ang hirap mag-drive na kasi nung kailan nag-drive ako. Parang ilang buwan na ako di nagda-drive, lagi ako nakamotor lang. Nag-drive ako, parang sobrang nakakapagod. May nakita nga akong post na from Manila to Singapore 3 hours. QC. 3 oras din. Para ka ng ibang bansa. Ganun nga. Tsaka nalalaman mo talaga na malapit na ang holidays, yung ganyan, yung mga walang pasok. Kapag pumunta ka, nag-check ka ng mga apps, ng mga sa travel, di ba? Naku, nagmamahalan na talaga sila. Oo, lahat. Ito na nga, at dahil speaking of traffic din, ito na, traffic advisory naman po sa mga motoristang bumabiyahe sa Pasig City. Ipinababatid po ng Pasig City LGU na temporarily one-way po muna ang President Quezon Avenue simula ngayong araw, March 11 hanggang sa Sabado po yan, March 12. Ito po ay mula Alfonso Street hanggang Ortigas Avenue Extension southbound ng Barangay Rosario. Magsasagawa po kasi ng reblocking at lalagyan ng asfalto ang kalsada, kasama na po ang pagsasaayos sa sidewalk. Sa mga apektado pong motorista, mangyari pong humanap po muna kayo ng alternatibong ruta. Hindi ako masyado familiar dito, pero tinignan ko siya sa maps. Hindi ko pa rin alam kung saan siya. Hindi ko siya makita kung saan. Hindi ko alam tong Alfonso Street, pero yung Ortigas Avenue Extension, medyo familiar ako doon. Pero ito ba, medyo malaki ba yung daan ito? Ortigas, ewan ko sa Ortigas Extension, pero yung Ortigas, basically, talagang talaga siya, daanan talaga. Kaya kapag sa mga ganitong pagkakataon, kahit na maghanap ka ng alternate route, matraffic pa rin kasi lahat din doon pupunta. Kaya expect na lang tanggapin na lang natin talaga. Saka hanggang Saturday po itong mga kasangbahay. Wala mag-iinit ang ulo. Meron tayong advisory. Maganda rin talaga na ina-expect na nila yan. Para kahit pa paano mas maaga yung gising, makabiyahe sila ng mas maaga. Yun na lang talaga. Bukod sa Pasig, may traffic advisory din tayo mula sa Valenzuela City Local Government. Dahil pansamantala pong sarado sa mga motorista ang Buenaventura Street, Barangay Dalandanan hanggang March 13, 2024, araw po yan ng Miyerkules. Ito ay dahil sa isinasagawang DOTR North-South Commuter Railway Segment Installation. Sa mga apektadong motorista, pwede po kayong dumaan sa alternatibong ruta sa Balubaran Road patungong PNR Access Road and vice versa. Ito, puro tayong mga traffic advice. Ang dami siguro talagang mga inaayos. Pero ito naman, para rin naman sa atin kung sakali na maayos itong mga daan na to na kanilang mga inaayos din ng ating government. Ito hanggang Miyerkules lang din naman to. Yung isa kasi hanggang Sabado, no? Pero ito konting tiyaga lang din. Gising tayo ng maaga para makapasok ng maaga. Tapos hanggat maaari, yun nga, humanap na tayo ng mga alternatibong ruta na pwede nating daan. Konting sakripisyo lang ng gising ng maaga. That's right. At ito naman, good news naman po sa mga senior Makatizens. Para sa lahat ng Blue Card holders na hindi pa nakatanggap ng kanilang mid-year at year-end cash incentives, para sa 2023, maaari na po kayong mag-update ng inyong GCash account number sa online portal. Bukas po ito mula March 8 hanggang March 31, 2024. Narito po ang steps sa pag-update sa inyong GCash account. Number 1, pumunta lang po sa proudmakatizen.com at i-click ang Blue Card Seniors Update. Step 2 po, i-type ang Blue Card number at apelyido ng senior at pindutin ang search button. Step 3 po, punan ng impormasyon na hinihingi sa online form gaya ng middle name, GCash number, birthday at complete address ng Blue Card holder. Step 4 po, pagkatapos ito ay pindutin na ang submit button. Siguraduhin lamang po na tama ang mga impormasyon at updated ang inyong GCash account number na ilalagay bago pindutin ang submit button. Para sa iba pang impormasyon at updates, i-check lamang ang My Makati Verified official Facebook page.
And para sa mga mga Makatizens natin na seniors na may mga blue card holders, kapag hindi nyo pa po nare-receive yung mid-year and year-end cash incentives nyo last year, 2023, pwede na po nyong i-update yung mga GCash account nyo kasi itatransfer na. Ang ganda nito kasi syempre para sa mga seniors natin na at least mabawasan yung pag-travel nila na sa online na lang nila ilalagay yung mga information nila. Kaya i-make sure lang din natin sa mga seniors din natin na tama po yung GCash account number kasi baka isang digit lang magkamali sa iba mapunta. Sa akin mapunta. Oo, diba? Sa atin mapunta. Kaya make sure po natin lalo na yung mga details na pangalan and GCash account number, napaka-importante. Kaya ang ganda nito. Kasama naman sila sa bahay, pakialalayan na lang din kasi syempre may ibang mga senior citizen tayo na techie naman din sila kapag Facebook, pero minsan sa mga ganyan nga, yung mga numero medyo nakakapagpalit-palit sila, baka sayang naman pagka sa punta na iba sa napunta sa iba yung pera, di ba? Kung may mga pamangkin sila, may mga apo, patulong na lang po kayo para hindi tayo, kasi mga apo natin, mga bata-bata ngayon, mas techie, di ba? Mas alam nila. Kasi mga portal, ito, update mo yung portal. Kaya ang ganda nitong convenient din sa mga seniors natin na online na lang tayo mag-a-apply. May good news naman din po para naman sa mga kababaihan sa Pasay City. Meron pong handog na libreng sakay para kay Juana, ang pamahalaang lungsod ng Pasay na tatagal sa buong buwan ng Marso. Tuwing Lunes hanggang Biyernes ay may papasada ang mga e-trikes ng Pasay City Tricycle Pedicab Franchising Regulatory Office sa mga sumusunod na ruta para magbigay ng libreng sakay sa mga kababaihan. Alas 6 po ng umaga hanggang alas 9 sa Malibay Plaza to Pasay City Hall. 2 p.m. to 4 p.m. naman mula Pasay City Hall to MRT via Libertad Taft Avenue. At 4 p.m. to 6 p.m. Pasay City Hall to Malibay Plaza. Ang programang ito ay bahagi ng pakikiisa ng lokal na pamahalaan sa pagdiriwang ng Women's Month. Yun. Yung ganda yun. Kasi nga usually yung mga ganang yung mga para sa mga babae lang, nakikita ko lang sa LRT, di ba may mga designated na lugar para sa mga babae sa tren. Pero kapag ako niya sa public transportation na wala na masyadong ganong mga privilege kasi mahirap na. Minsan kahit yung mga kababaihan talaga na umuwi galing or papasok sa trabaho, nakikipagsigsig, nakikipagpunahan talaga. Kumbaga, kunyari kung ikaw makakasama mo, ikaw na lang yung magbibigay talaga kasi nakakaawa din minsan talaga na kahit yung mga babae na sumasabit sa jeep, sa bus, para lang makauwi kasi minsan punuan na talaga. Kaya kung may mga designated na mga libre pa, tsaka libre na mga transportation na para sa kanila, no? Na designated para sa kanila lang talaga. Hindi mas malaking allowance sa kanila. Kasi ang hirap naman talaga mag-commute, lalo na sa ngayon, ang hirap mag-commute kapag kunyari, lalo na dito ka pumapasok ng trabaho, araw-araw mo gagawin yun. Buti kung paminsan-minsan lang. Pero kung routinely, no? Kaya maganda i-take note natin yung mga oras para ma-i-adjust natin yung schedule natin para ma-take advantage natin itong libreng serbisyo na ito. Noong Friday, di ba, yung mga trains natin, libre yung mga kababaihan. Pero may time lang din, lalo na yung mga rush hour, yan, dun sila libre rin. Oo, yun naman. Laking tulong din nun, kahit sabihin mo isang araw lang yun, di ba? Pero at least sa pamamagitan din, napaparamdam natin na yun na, yung impact din ng mga kababaihan, hindi lang sa pamilya, kundi pati sa ekonomiya namin. Saka yung mga projects na ganito, maganda talaga kasi ibig sabihin, nag-engage yung government natin dun sa community mismo ng mga tao, di ba? Para harmonious ang relationship natin. Saya lang. At ito, advisory naman po mula sa lungsod po ng Quezon. Kasalukuyan pong naghahanap ang Quezon City Skills and Livelihood Foundation Incorporated ng 25 participants na lalahok po sa motorcycle/small engine servicing NC2. Ito po ay face-to-face training na tatagal po ng 82 days plus another 20 days para sa supervised industry learning. Pwede pong sumama sa training ang mga unemployed, lalaki o babae. Pwede rin po ang residente ng Quezon City. Fully vaccinated po dapat, 18 years old to 59 years old din po. Dapat din po ay physically fit at high school or ALS o college graduate. At sa mga interested po, narito po ang mga dapat ninyong ihandang requirements. Paki-take note po mga kasangbahay, kailangan po ng driver's license or student permit na hindi expired. Photocopy of Form 137 or TOR
or diploma po. Kailangan nyo rin po ng barangay clearance. Kailangan din po ng photocopy ng birth certificate at QC ID. 5 pirasong 1x1 picture at 4 pieces na passport size picture. Para po sa karagdagang information, bisitahin lamang po ang Facebook page na QCSLFI 2013 o QC.gov. O, yung ganda yan, no? Yung training. Kasi malaking dagdag din yan. Kasi, for example, may mga trabaho nga na kailangan yung mga specific na mga skills na ganito. Eh di ba, papakita mo yung NC2 certificate mo, ang laki nun na parang eto na kagad, makakakuha ka na kagad ng trabaho. Tsaka yung 82 days plus 20 days na training. Usually kapag ka ganun talaga, magiging hasang-hasa ka na sa isang skill talaga na napag-aralan mo. So, yung 25 po na slots na yan, apply na po kayo mga kasangbahay na taga-QC. Kasi madalas din sa mga ganyan, meron yung tuturuan ka, pero walang OJT. Ito kasi may OJT na rin eh. So, ibig sabihin, yung mga natutunan mo, pwede mong i-apply din agad. So, maganda siya, actual na agad. Ito naman, heads up po sa mga fur parents na Q-citizens. Magsasagawa po ng Super Pet Caravan ang Quezon City Animal Care and Adoption Center. Bukas po yan, March 12, 2024 mula 8 a.m. hanggang 4 p.m. Maaari pong i-avail dito ang iba't ibang libreng veterinary services para po sa inyong mga alagang aso at pusa gaya ng neuter, spay, deworming, microchipping, anti-rabies vaccine at vitamins shots. Gaganapin simultaneously Super Pet Caravan o itong simultaneous Super Pet Caravan sa Serbisyong Bayan Park, Barangay Batasan Hills, Fiber Covered Court ng Barangay Commonwealth at Nara Covered Court sa Barangay Payatas. Para po sa iba pang updates, i-check lang ang official Facebook page na Animal Care and Adoption Center o tumawag sa 988-4242 local 8036. At pwede rin po kayong mag-email sa animalcare.cvd@quezoncity.gov.pa. Naku, dalawang barangay dito nabanggit dito na pagsasagawaan nga nitong ginagawang pet care, mga caravan na to. District 2. So sa mga taga-district 2 ng Quezon City, naku, pwede kayo pumunta dyan. Kasi itong Batasan Hills tsaka Payatas, malapit din sa area namin yan. So yung mga kapitbahay namin, oo, na may mga alagang aso dyan, yung hindi ako makabili sa tindahan dahil dun sa mga aso nila, may mga parang nagpaparinig ka, no? Sa mga kapitbahay po namin, bibili lang po kami ng shampoo, di kami makabili. Kasi ang dami talagang mga aso na nandun. Nakakatakot kung hindi bakunado, di ba? Kaya dapat, yung mga ganito, kung wala kayong pera pampabakuna, alamin natin kung saan yung may mga libre. Mahalaga yung spay and neuter para hindi na din dumami masyado sa isang area yung mga pets natin. Ito, libre naman. Free na kasi. Avail na. Mga kasambahay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Noong March 11, 2011, naganap ang lindol at tsunami sa Japan na itinaguri ang most expensive natural disaster in history. Tinatayang nasa $220 billion ang halaga ng idinulot nitong pinsala sa bansa. Balikan natin ang hindi malilimutang kalamidad na tumama sa Japan dito sa ating Today in History. March 11, 2011, sa araw na ito ay tumama at naghatid ng napakalaking pinsala sa silangang bahagi ng bansang Japan ang magnitude 9 na lindol na sinundan ng may 40 metrong taas na tsunami. Ang lindol na ito ang nairehistrong pinakamalakas sa recorded history ng Japan at isa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng ating daigdig. Naitala ang epicenter ng lindol sa ilalim ng North Pacific na may layong 130 kilometers o 81 miles mula sa lungsod ng Sendai sa rehiyon ng Tohoku. Ang lindol ay lumikha ng tsunami na mayroong maximum wave height na 40 meters o 130 feet. Ang tsunaming ito ay sumira ng napakaraming istruktura at tumangay ng libu-libong mga bahay at mga sasakyan. Bukod dito ay napinsala ng tsunami ang 3 nuclear reactor sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant na nagresulta sa pagtagas ng toxic at radioactive materials. Dahil sa takot ay napilitang lumikas at iwanan ng libu-libong tao ang kanilang mga bahay at mga hanap buhay. Mahigit 18,000 tao ang naitalang nasawi sa sakuna kung saan ilang libo sa mga ito ang hindi na natagpuan.
Mahigit 6,000 naman ang naiulat na nasugatan at halos kalahating milyong tao ang nawalan ng mga tahanan. Tinatayang nasa $220 billion ang kabuang halaga ng naging pinsala ng lindol at tsunami na tinaguri ang most expensive natural disaster in history. Grabe itong nangyari sa Japan na to. Di ba sinasabi na isa talaga sila sa ano? Hindi, 10 years old na ako na. Napanood ko na yan. Hindi kasi, tsaka nung nangyari daw talaga to, kilala na ang Japan sa isa sa mga pinaka-ready daw talaga pagdating sa mga disasters, yung mga ganitong klase ng pangyayari. Pero daw ito daw sobrang overwhelming. At isa daw talaga sa dahilan kung bakit ang daming namatay din dito is kasi ang Japan kilala rin siya as matandang populasyon. Ibig sabihin, karamihan din talaga sa kanila. 2023, 30% ng population ng Japan ay matatanda. 65 and above. So ito daw yung nangyari dito, yung mga namatay daw, 'di ba kabuuan nasa ang dami, ilang libo nasa 18, nasa ganyan nasa 20,000. 56% daw doon ay matatanda. At nakikita nila, nag-conduct din kasi ng research na ang isa daw sa mga dahilan dahil nga ang dami nilang hindi kagad nakapunta daw sa evacuation area tapos sa mga mag-isa lang sa bahay. Kaya daw ang dami daw talagang namatay na matatanda. 56% daw. Kaya ganda, meron nga ako isang nakitang website to ng ano naman siya, Survival Skills and Disaster Preparedness. Ang ganda lang na realizations na sinabi niya na yung Japan nga, di ba, doon sa nabanggit mo, isa siya sa mga leading countries in the world na sobra yung advancement sa technology. Pero hindi daw ibig sabihin na parang kahit na nasa isa kang great nation, hindi ka na parang hindi ka na parang di ka na magkakaroon ng disaster. Kasi nagkaroon lang sila ng 15 to 30 minutes daw na warning para dito nga sa mangyayaring earthquake. Pero hindi nila nakita na magiging ganyang kalala. Sobra yung effect sa kanila, yung impact. Tsaka doon daw parang makikita mo na yung disaster, meron siyang phase din. May stages siya na magkakaroon pa siya ng kasunod. Di ba katulad yan, earthquake, nagkaroon ng tsunami. Tapos nawalan sila ng power, nawalan ng fuel. Tapos mga hospital, sira. So parang sunod-sunod siya na parang kung wala kang alam daw ng mga survival skills kahit papano, baka hindi ka rin makasurvive. Actually, meron nga isa dito. Kita ko yung picture niya, 60 years old na matanda, na-swept out siya sa milya-milya ng sa gitna ng dagat. Pero dahil nga parang kahit pa paano meron siyang alam na survival skills, andun siya sa ibabaw ng bubong ng bahay niya. Nandun lang siya. Pero kahit pa paano buhay siya kasi parang meron siyang alam about sa survival skills tsaka yung sa pag-rescue ng sarili niya. Yun. Tsaka yung nangyari dito, hundreds of aftershocks. Tapos after nung mismong main quake, may mga dalawang dosena na magnitude 6.0 ang nangyari. Tapos meron pang sumunod na dalawang magnitude 7.0 na kasunod ng main quake. Tapos, as imagine, yung taas pala nung mga nung tsunami na pumunta sa Japan, yung mga coast ng Japan, umabot daw may mga regions doon na umabot sa 131 feet, which is 13 floors. 13 floors yung taas ng tsunami. Kaya ngayon nakita natin yung kinakwento ni Joshua kanina na yung barko ba yun o parang bangka na nasa ibabaw na ng bubong. Kaya imagine ko, ang taas na. 13 floors, imagine. 4 floors pa nga lang, parang ang taas na, diba? Kaya nga sinasabi rin na yung impact din sa economy ng Japan, ang laki daw ng impact. Specifically, sinasabi na nagkaroon ng impact sa industry ng electronics industry nila tsaka automotive. Kasi ang dami ding sasakyan na nadali. Tsaka yung mga mismong buildings, ang daming nasira. Kaya yun, which is, nag-lead naman to sa mga, more improvements ng mga scientists and researchers kung paano nga magkaroon ng improvement sa mga ganitong kumbaga yung mismong actions na gagawin nila para malesen yung mga damages. Grabe yung 131 feet, 5 to lang po. Kasi parang hindi naman, alam ko nabalitaan ko siya, parang through social media, or Facebook o Twitter, ganun. Tapos nung after namin malaman nung nag-search kami ng mga balita tungkol dito, doon namin nakita ko ano ba yung nangyari. Tapos nalaman namin na pati nga yung nuclear power plant nila, di ba? Yun yung parang, yun yung na-damage. Kami naman, parang yung mga tao dito sa Pilipinas, yung kasama ko nung panahon na yun na nabalitaan namin, tatakot sila kasi sila parang baka daw magka-tsunami din pati sa Pilipinas kasi nga ganun kalakas Yun yung inaalala nila. Pero nung araw na yun, nung nabalitaan ko na pati yung nuclear power plant na damage, na nagbe-meltdown na siya,
Doon ako natakot actually kasi nga iniisip ko anong pwedeng maging effects nito sa dagat natin kasi nga kalapit na dagat lang naman natin yung Japan, di naman sila ganun kalayo. Iniisip ko, safe pa ba lahat ng mga kakainin natin ng mga after nitong meltdown na to? Pero di ba hanggang hanggang lately lang na parang inassure naman ng Japan na safe na na-control naman nila yung mga nuclear waste na nag-meltdown dun sa may lugar na yon. At safe na kumain ulit ng mga seafood dun sa prefecture na Fukushima. Pero nung nung umpisa talaga, medyo hazardous talaga nga na kumain dun. At maganda rin alalahanin natin din yung mga matatanda na nag-sacrifice ng buhay nila para ma-address yung meltdown. Kasi may mga matatandang Japanese people na sila na yung nag-voluntaryo na kami na lang yung mag-aayos nitong nuclear plant. Kasi nga, konti na lang naman yung namin. Kaysa yung mga batang nila, crew, sila na lang yung nag-volunteer na okay lang na ma-expose kami sa radiation, matandaan na kami. Ayun na. Ang heroic na. Saka siguro isa din realization din natin dito na di talaga natin hawak yung buhay natin. Na mas maganda, lagi natin ipagpapaubaya sa Diyos, magtatagubilin tayo kasi di naman natin alam yung ilalabas ng bukas. Kaya hanggat maaari, kung meron tayong pagkakataon, pakita rin natin sa mga mahal natin sa buhay kung gaano natin sila kamahal, di ba? Dahil lahat naman tayo dito, merong loved ones, gaya ng pamilya natin at mga kaibigan. Pero hindi lang naman sila ang dapat nating mahalin kasi aral sa Biblia na magpakita tayo ng pag-ibig sa lahat. Kaya tinanong natin ang ilan nating mga kasangbahay kung paano ba nila pinaparamdam ang kanilang pag-ibig sa lahat. Alamin natin ang kanilang sagot dito sa Viewpoint. Sabihan mo po ng I love you, tapos I miss you. Pinaparamdam ko ang pagmamahal ko sa pamamagitan ng saying I love you, ganun. At pagbili ng mga gamit o pagbili ng mga food na you remind the person, you remind them ba every day na there's a person actually that loves you. Pamamagitan ng pagsasabi ng I love you or mahal kita, like kanang expressing myself, like malaman din ng family or friends mo kung gaano mo sila tinitreasure. Need mo din na may gawin ka, like acts of service, kasi dun mo malalaman na mahalaga ka sa kanila or mahalaga sila sa'yo. Para may paramdam din sa kanila yung pag-ibig sa pamamagitan ng pagtulong mo sa kanila, hindi lang sa salita, kundi sa paggawa talaga, kasi nakakagalak po yun na ikaw mismo ang tumutulong kaysa ikaw mismo ang natutulungan. Pag maiparamdam mo yung pagmahal mo sa kapwa, tulungan mo kahit di mo kilala, kahit hindi lang sa pera or sa kahit ano, basta makakatulong ka lang. I tell my patients that I care for them in many ways. Bigyan sila ng mga kailangan nila, yung mga needs nila. Almost always masaya ka na nakatulong ka sa kapwa mo. Ang paraan ko po sa pagparamdam ng pag-ibig sa tao ay pamamagitan po ng paggawa, tapos pagbibigay ng tulong, or halimbawa sa mga mahal mo sa buhay, bigyan mo na sila ng bulaklak, or kasi masaya na sila nun eh. Effort kasi yun eh. Wala yung katumbas kasi sa bukal ng puso mo yung pagmamahal mo. Kahit sabihan mo po ng I love you, tapos I miss you. Sa pamilya naman, ang ginagawa namin, pag umaga, sinasabihan ko sila nga, good morning anak, kumusta na kayo? Yung sa mister ko naman, ang ginagawa ko, hinahalikan ko siya dahil yun ang pagmamahal ko. Kasi ginagawa ko hanggang ngayon kasi life is short. Yun ang gusto ko. Kung pakitaan tayo ng masama sa ating kapwa, ang ibak naman natin, yung ngiti lang sa kanila, yung pagmahal natin sa kanila, habang yung marirealize rin nila yun.
Kapag alam mo nga, nakatulong ka sa kanila, tapos alam mo nga, nalipay sila dahil sa tulong mo. Cannot be expressed in words kung paano mararamdam yung happiness. Yun nga, masaya ka eh. Naiiwasan natin yung mga komplikasyon ng relasyon ng bawat isa. At least yung heart ko, and then, masarap siya sa feeling. Like, hindi ko ma-express or hindi ko mapaliwanag. Kahit saan tayo pumupunta or kailangan talaga natin ng love, I believe na lahat naman ng tao is deserving mahalin. Hindi kasi natin may pararamdam sa kanila kung ang tunay na pag-ibig kung puro lang tayo sa salita na hindi naman natin ginagawa o tinutulungan sila kung ano man ang kailangan nila. Mas maganda talaga ang pag-ibig ng Diyos. Yun talaga ang pinakaano sa atin lahat, pag-ibig ng Diyos. Kaya wala magtutulong sa atin, kundi ang sa taas ang Diyos. By showing kindness to them and respecting them, you can actually show them your love and care for other people in general. Yung isa nakita pa natin, kinilig, ano? Kasi may iba-iba naman talaga tayong ways para maparamdam natin yung pag-ibig. Kasi may kanya-kanya tayong di ba nga sa psychology, merong mga love language, ganyan yung iba. Sa acts of service, yung iba naman sa words, yung iba naman, sa gifts, di ba? Kung iba-iba yun. Pero ang mahalaga siguro, yung manggaling, yung pagpaparamdam natin talaga sa intention talaga na galing sa puso natin na yung bukal sa loob natin yung paggawa natin. Kasi, katulad nung isang nanay, sinabi niya, mapaparamdam daw niya yung pag-ibig sa lahat, sa anak niya. For example, yung magsasabi lang siya ng good morning, anak. Parang di ba hindi natin naiisip na para sa mga magulang pala natin, way na nila yun para maparamdam sa atin yung pag-ibig nila. Pero minsan natitake for granted natin na ang akala lang kasi natin, mahal tayo sa mga malalaking bagay lang. Pero iba-iba. So, siguro kailangan lang natin tignan at buksan yung mga mata natin, yung mga puso natin para makita natin ano ba talaga yung pag-ibig. Malawak kasi. Pero, kumbaga, it boils down na mas maganda i-practice natin. Kung mahal natin, ipakita natin. Hindi natin, okay lang naman sabihin mo paminsan-minsan. Kasi minsan may mga tao na gusto nilang ma-affirm lang, gusto nilang maalala. Pero mas maganda na kapag you act upon dun sa love na nararamdaman mo, kaysa yung sasabihin mo lang na sasabihin, tapos wala ka naman ginagawa. Kasi parang hindi rin ganun kaganda, sasabihin mo lang mahal mo. Pero hindi naman yun yung ipinapakita mo, hindi yun yung ginagawa mo. Oo, kasi mas maganda, gawin mo, ipakita mo yung pagmamahal mo. Tapos kung kailangan niya ng affirmation, gusto mo sabihin, paminsan-minsan sabihin mo. Pero may mga tao kasi nga, di ba sabi mo nga, may iba't iba yung mga love languages nga. Kaya nandun yung acts of service eh. Kumbaga, yung acts of service, parang something na gagawin mo yun para maipakita mo. Kasi nga yung ibang mga tao nga, hindi ganun ka... Vocal. Vocal, kung paano nila maipakita or masabi na mahal nila isang tao. Sabihin mo na, Joshua. Sabihin mo na. Tayo yun eh. Iba yun nga eh. Hirap na hirap magsabi. Hindi kasi alam ko parehas kasi kami na nahihirapan magsabi parang through words. Pero kasi, yun nga, sa actions talaga dapat may pakita mo yung pagmamahal. Kasi minsan kakasabi mo ng kakasabi, hindi naman nararamdaman, nawawala ng bearing. Parang nawawala yung bigat ng salita na parang, lagi mo naman sinasabing mahal mo ko eh. Sorry ka naman ng sorry palagi, pero ginagawa mo lang din naman ulit. Nag-I love you ka, pero lagi mo rin naman akong sinasaktan. So parang nabibigat, hindi, nawawala yung bigat ng salita. Yung ganda ng salita, nawawala dahil hindi natin nilalagyan ng action. So dapat, may salita, may action. Kaya ang nagsasabi nila, action speaks louder daw. Pero sa mga nagsasabi naman sa atin ng, kumbaga, ng mga anang I love you nila, pinapakita na, i-appreciate din naman natin. Kasi meron yung iba parang hindi nila nafe-feel na I love you pala yun. Kasi ibang tao, minsan yung pagsasabi nila ng I love you through actions nga. Diba? Katulad nung minsan, pagluluto ka. Diba? Yung mga simpleng mga bagay na gigisingin ka kasi pasok mo, hindi naman niya gising yun. Diba? Yung mga ganun, yung mga simpleng gestures na
i-appreciate din natin kasi baka ayun yung way nila ng pag-I love you sa atin na i-ano na din natin, maging ano rin, appreciative din tayo sa mga actions nila, di ba? Di lang talaga kasi marunong sa, katulad nga nun, yung mga pagluluto, ganyan, di lang kasi na-verbalize lahat pero kailangan lang talaga natin maging keen siguro na makita na, ay, eto pala, baka ganito talaga siya magsabi ng I love you sa akin. Ganun. Pero kasi di ba parang yung way yan ng pagsasabi ng I love you or yung pagpapakita ng pagmamahal, pang-aasar. May ganun Di ba? May ganun lambing. Aminin nyo, pag sa mga ano, hindi aminin nyo sa mga magkakapatid. Lalo yan pag magkakapatid, di ba? Kasi ganyan yung kuya ko. Kapag kinukulit niya ako, ganyan yung kuya ko, kapag tulog ako, gigisingin niya ako, kay gising ka na. O bakit? Matutulog na tayo. Diba? Gusto niya lang magpapansin sa'yo. Gusto niyang ipakita na namimiss ka niya. Gusto ka niyang makausap sa pamamagitan ng pang-aasar sa'yo. Pero naaasar ka, pero alam mo na yun yung lambing di ba? Iba-iba nga kasi talaga tayo ng ano, love language. Totoo yan kasi yung mga kapatid ko, all boys kasi kami. Kaya minsan pag mga ang ano namin, ang lambing feeling ko, ang mga lambingan namin, kapag yung mga asar ka nga, mangyari, sabihin natin, nag-aaral ka, ganyan, may ginagawa kang ano, biglang papatayin yung ilaw sa kwarto. Parang gusto nilang sabihin na nandito ako kasi parang feeling ko namimiss nila yung mga biroan namin dati ng mga bata kami. Kasi puro kulitan kami noon, harutan. Kaya siguro, iba-iba lang talaga tayo ng mga love language. Tsaka mahalaga din syempre kasi na yung quality time yung makapag-spend tayo ng oras kasi may isang nanay tayo sinabi niya life is short daw ganyan. So parang gusto niya rin na habang meron siyang kalakasan maibigay niya, maparamdam niya yun na sa mga anak niya, sa pamilya niya kasi syempre gusto niya i-take lahat ng opportunities kagaya ng anong tinuturo sa atin, 'di ba, sa MCGI na yung bawat gawa natin, bawat opportunity na meron tayong makikita na makagawa tayo ng mabuti sa lahat, lakipan natin ng pag-ibig yun kasi di natin alam kung anong ilalabas ng bukas, kaya gawin na natin kung ano yung sa tingin nating mabuti, wag na tayong magpa-bukas-bukas pa, wag na tayong natin i-delay, na ibigay, i-share yung pag-ibig, diba? Tsaka baka dumating sa time na gusto mong sabihin yun pero hindi na pwede, na late na, malayo na sila or wala na sila, wag natin paabutin sa point na pagsisisihan natin na hindi natin nasabi yung mga bagay na kung iisipin ang dali lang palang gawin, ang dali lang palang sabihin, napakasimple lang, pero bakit hindi ko nagawa before? Diba? Mahirap magsisi kapag mga ganyang bagay, kaya hanggat kaya mo iparamdam pa, iparamdam mo na, hanggat kaya mong sabihin mo. Minaalala nga akong story about sa sinabi mo na meron siyang asawa na every morning for 3 years consistently pinagtitimpla siya ng kape. Tapos nung nawala yung asawa niya, parang sinabi niya na, kasi nung una parang nakokornihan daw siya sa minsan na nagtitimpla siya ng kape, tapos gusto ng lagi ng asawa niya na lagi siyang kinikiss sa pisngi. Tapos parang sabi ng asawa niya, parang nakokornihan siya, ganyan. Kasi bakit, minsan kahit daw na-miss ng isang araw lang na hindi ko miss yung asawa niya, parang nagagalit daw, ganyan-ganyan. Parang nung after 3 years na wala yung asawa niya, parang sabi niya na kahit pala million times akong ikis ng asawa ko, kung maibabalik ko lang, okay lang sa akin, kahit everyday million times. Kaya ang ganda ng point na kapag pinapakitaan tayo ng mga ganun, mga gestures na, kumbaga, parang I love you language nila, i-appreciate natin. Kasi talagang, ayun, nabanggit ni Ira na hindi natin alam kung ano mangyari bukas, mamaya, kaya maging appreciative tayo sa mga bagay-bagay, di ba? Bukod dun sa maging appreciative tayo, consider natin nga na hindi naman talaga tayo habang buhay nandito na kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Kaya parang isipin natin na very limited lang yung time natin sa mundo, na huwag natin gamitin yung ibang oras para sa galit or sa ibang feelings na hindi maganda. Para mas maganda everyday no paggising mo. Kumbaga, mas masaya ka kapag alam mong ginagawa mo lahat ng mga yung bagay. Ginagawa mo kasi sa pagmamahal. Kasi pag nag-spend ka pa na kunyari, 1 oras para magalit, isang oras para ma-first date, mainis. Although sinasabi nga, di ba ni Celine, na parang okay lang makaramdam ng negative. May mga ganun, normal talaga nakakaramdam. Pero ako, para sa akin, na parang life is too short. Nga, para i-hold back mo yung sarili mo, para magmahal ka. Sayang yung oras, sayang yung time kaysa spend mo sa mga ganun. Gawin mo na lang kung ano yung mas makapagpasaya sa loob mo. Kasi nga minsan yun lang yung minsan ikaw mismo yung nag-hold back sa sarili mo kasi parang may something na pinipigilan mo yung
Dahil sa, minsan, di ba, may mga ma-pride, ganun. Minsan, ayaw nilang. Pero, huwag natin sayangin yung oras na mas maganda. Isipin natin yung mga mahal natin sa buhay na yung limited time natin, na makasama natin sila. Sabi nga nung kanta, di ba? I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Ganun. Ganda ng wow. Kaya meron talaga tayong mga iba't ibang paraan, di ba? Iba't ibang paraan para mapakita natin yung pag-ibig sa lahat. Gaya na lang ng bida sa ating Kristiyano drama ngayong umaga na si Leia na inirekomendang bagong housemaid dahil sa kanyang magandang records. At kahit hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga kasama niyang housemaids, pinakitaan pa rin niya ang mga ito ng mabuti. Magbabago kaya ang pakikitungo sa ng mga ito sa kanya? Panoorin natin. Hey. Hi, honey. How's your flight to New York? It's okay. The kids? A bit tired, but they're okay. That's good. Yeah, anyway, so I have another call coming, so call you later? Okay, I love you. Love you more. Bye. Hey, what's up? Hey, boss. This housemaid, very hardworking, very dependable. Impressive. She will be arriving today. Can't wait to meet her. She is very much highly recommended by her previous employer. Good, good. Salamat Tom. Well, actually, I've already read your files, and you come very much highly recommended by your previous employers. Very hardworking. It's very good, very good. And I hope you three can get along. Let me introduce you to them. Amaya, Shara. So please assist Leia to her room. I'll have to take this call. You can handle her, okay? Thank you, sir. Highly recommended ka naman, di ba? So I highly recommend na bitbitin mo ang bag mo. Sundan mo ako. Yes, sir? Sir! Last na to. Stay. Jera, tawagan ni Boss. Okay. Perfect. Luto na. Okay.
naman ako tinatawag ni Boss, ah. Ay, naku, bukas yung kalan. Nagiging makakalimutin na ako. What is this? Buksan natin ang ating loob, karamay natin, tunay na Diyos ang kanyang kagandahang loob, kailan may hindi masasayo. Okay, guys, so I'll be leaving. I'll be back in 3 days. Yeah. Be able to help you later with the scenes. Sir, sarap talaga pag wala yung mga boss. Mars, yung kanin, bilis! Kaya na tayo dito. Ito na. Kaya na nga ako, diba? Oh, titingin mo dyan. Hindi ka? Ano yung kanin na agad, ha? Ito. Buti may gamot ka din. Wala nang epekto na agad yung tumas na yan. Higa mo na kayo, higa mo na. Sabi ni Kristo, mapapalad ang mga may malinis na puso. Makikita nila ang Diyos. Mga kababayan, panatilihin natin ang puso malinis. Makikita mo ang Diyos. Basta pabayaan mo lang sila. Huwag kang mag-isip ng masama para yung puso mo laging malinis. Uy, nandiyan pala kayong dalawa. Alin kayo dito? Anong ginagawa niyo dyan? Yan ba ang dahilan kung bakit hindi ka gumaganti sa amin kahit anong gawin namin sa'yo? Tsaka kahit marami kami nagawa masama sa'yo, nagpasensya ka pa rin sa amin. Dahil ba yun sa pinapakinggan mo? Okay talagang dalawa. Alam niyo, marami akong aral na natutunan sa kanya mula sa Biblia. At lagi niya sinasabi, mag-practice tayo lagi ng malinis na puso at mabuting budhi. Ano ba? Alikay dalawa. Saan natin ang ating loob, karamay natin, tunay na Diyos ang kanyang
kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pa imbabaw. Unang Timoteo 1:5. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mateo 5:8. Sa ating mukha Gandang example na kahit minsan 'di ba sa trabaho niya binubully siya na hindi niya ginantihan ng masama kasi 'di ba minsan alam natin ganun yung mga tendency natin kapag may mga bully. Sabi nila stand your ground daw. Tapos parang kumbaga sabihin natin labanan mo sila kung ano man yung mga gusto nila. Pero dito pinakita na yung pagiging pagiging yung intentions niya na kahit feeling niya binubully siya in return parang ginantihan pa niya ng mabuti kasi 'di ba nung nagkasakit naman sa tiyan, sumakit yung tiyan ng mga kasama niya. Siya naman yung parang tumulong, 'di ba? Parang para makagaan yung kumbaga makapagdagdag convenience sa mga kahit binubuli siya. Kaya ang gandang example na kahit na ikaw ginigipit ka ng mga tao, kahit binubuli ka sa trabaho kasi 'di ba bullying minsan talaga common daw 'yan sa mga sa mga workplace. Kaya kahit sa mga ganong pagkakataon hindi niya ginantihan. Kasi isa ring resilience na tinatawag na kapag may pagpipigil ka sa mga emosyon mo, mas mas kumbaga 'di ba tinuturo din sa atin na dapat may virtue tayo ng pagpipigil, pagtitiis na huwag tayong gaganti. Kaya ang gandang example nito sa mga taong nakakaranas ng mga ganito sa mga trabaho nila na magpigil lang tayo kasi nakikita naman ng Diyos kung ano yung natin, yung sitwasyon natin. Tsaka yung intentions natin, ayun talaga yung mas mas kumakalat kung ano yung magiging intention mo. Kaya lang tayo, tiis-tiis lang kasi alam naman ng Diyos yung mga pinagdadaanan natin, di ba? Gumanti rin siya, pero hindi kasi yung masamang ganti na alam natin, 'di ba? Mabuti yung binalik niya Kumbaga dahil dun sa mabuting gawa niya, napagbago niya rin yung mga kasama niya. Tapos nakaakay pa siya na itong mga taong to matuto rin na magbasa ng Biblia, 'di ba? Na maging curious kung ano ba yung mga ginagawa niya, yung mga pinaniniwalaan niya kasi sa ganung paraan nakakahikayat din siya. Tsaka lagi natin tatandaan, itong mga kung nambubuli ka man noon, di ba? Itong mga binubuli mo, may may mga taong nagmamahal dyan. Di ba? Nasasaktan din kapag nalaman na nakakapanakit ka rin o sinasaktan mo yung taong mahal nila. Kaya dapat lagi lang tayo magpakita or magpakalat ng kabutihan, ng pagmamahal sa kapwa. Lalo na dun sa mga magulang natin, di ba? Pagpakita natin yung pagmamahal natin sa mga lolo't lola rin natin. Kasi may isa tayong kwento na i-share sa ating mga kasambahay. Labis kasi ang pangungulila sa mga apo ang nararamdaman ni Aling Olivia na taga Brazil. Matagal na panahon na kasi niyang hindi nakakapiling ang mga ito. Gusto man niyang puntahan ang mga bata, hindi naman niya magawa kaya nagsisikap siyang kumita para makaipon ng pamasahe. Pero ang problema niya ay yung mga kasangkapan at gamit na kailangan para sa kanyang itinataguyod na pagkakakitaan. Panoorin natin ang kanyang kwento. Deus abençoe, meus irmãozinhos. Muito de bom grado, de coração mesmo. Eu fico muito agradecida mesmo. Muito feliz. Paggawa ng sabon ang hanap buhay ng 53 taong gulang na si Aling Olivia. Sa kanyang simpleng tahanan at limitadong supply, nagsisikap si Aling Olivia na kumita para sa kanyang sarili at sa kanyang mga mahal sa buhay. Aí eu boto óleo, eu boto água, eu boto a soda, tudo tem que ser nos ingredientes, tudo certinho. Aí depois eu pego um pauzinho, aí eu sento num lugarzinho, aí eu vou mexendo ele devagarzinho, aí quando eu vejo que ele deu no ponto. Nagtitiyaga siya sa maliit na kita sa pag-asang makaipon upang makasama na niya ang kanyang mga apo. Bagamat maraming iniindang sakit sa katawan, ay hindi niya alintana ang hirap. Me ajudava a ter meus netos, porque eu tenho uns netos que eu criei desde pequeno. Então meus netos que eu criei desde pequeno, eles estavam me chamando até de mãe. Aí, não porém por mim, que por mim eles podem me chamar de mãe, porque vó é mãe 2 vezes, né? E eu preciso desse dinheiro para buscar esses meus netinhos lá, porque
Tem muito tempo que eu não vejo eles. Eu vejo por fotos e me liga todo dia chorando que tá passando necessidade. Diz que tá passando até fome lá. É doído demais. Ngunit sa kasamaang palad, ang gamit na kalan ni Aling Olivia ay may diferensya na. Paubos na rin ang mga sangkap sa paggawa ng sabon, kaya hindi na siya makapagpatuloy pa sa paghahanap buhay. Dahil MCGI Cares, walang pag-aatubiling ipinagkaloob kay Aling Olivia ang kanyang hiling na kalan at mga sangkap sa paggawa ng sabon. Bukod dito ay pinagkalooban din natin siya ng iba pang sangkap upang makagawa ng masarap na cake para sa karagdagang kita. Wala namang pagsidlan ang tuwa ni Aling Olivia sa kanyang mga natanggap na biyaya. Deus te abençoe, meus irmãozinhos. Muito de bom grado, de coração mesmo. Eu fico muito agradecida mesmo. Muito feliz. Coisa lindas. Patuloy nawa nating mapagsikapang itaguyod ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapwa-tao sa pamamagitan ng pag-abot sa kanilang pangangailangan. Milyong salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. Grabe din talaga yung pagmamahal ng mga lolo't lola natin sa atin. Kasi siya, isa sa mga reason kung bakit gusto niya rin talagang makaipon ng pera kasi gusto niya makita yung mga apo niya. Gusto niya na makapiling yung mga apo niya kahit sa sandaling panahon. Kaya, ang sarap makita na ito talaga yung klase ng pagmamahal na alam mong hindi mawawala sa'yo. Kasi yung pagmamahal ng magulang, di ba? Lagi nating dala-dala yan eh. Minsan nababaliwala man natin, pero lagi tatandaan natin, tinatalikuran na tayo ng karamihan sa mga nakapaligid sa atin. Pero yung mga magulang natin, yung mga lolo't lola natin, lagi tayong mahal. Di ba? Lagi tayong babalik sa kanila. Kasi hindi matatawaran yung pagmamahal nila sa atin. Kaya dapat lagi rin natin silang aalalahanin. Kaya nga yung ginagawa ng MCGI dito sa mga matatanda, tumutulong din tayo sa kanila, nililingap natin sila. Kasi gusto nating maiparamdam sa kanila na doon sa kabila ng kanilang katandaan, may mga tao pa rin nakaka-appreciate ng mga ginagawa nila at nagawa nila. That's right. Dami nating napulot sa umagang ito. Puro pagmamahal. Totoo. Sana po ay naitawid namin sa inyo ang aming pag-ibig at ang ating mga makabuluhang bagay na na-share ngayon sa inyong mga kasambahay. At babatiin na rin natin ng Happy 7th Anniversary si Brother Bobby De Los Santos. Happy 7th Ayun. At gusto rin po namin magpasalamat sa Clary's Flower Shop, surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biklatan, General Trias City, Cavite. And we would also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, Mikawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Good morning sa aking mami, sa aking daddy, at kay Yuna. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. At binabati po natin ang sila Brad Marvin at Sis Jonabel Laroa and family ng Mindanao Avenue Local Choir. Good morning po sa inyo.
Yan, at happy 70th birthday to Lola Pining. Greetings from your pinakapaboritong apo na si Joe. Ayun. And also, we would like to thank Pag-ibig Fund. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig regular savings, top up na. Thank you rin and good morning sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardolada Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. And to all women out there, it's time for your early breast screening. You may visit Asian Breast Center located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. For more details, you can visit their Facebook page at Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center emphasizes that breast cancer is curable and the treatments are affordable when detected and diagnosed early. And gusto lang din po namin bumate ng happy 11th anniversary sa EFS Apparel. Happy anniversary po! Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!